sa ulo ng mga nagbabagang balita. 3 tao kabilang isang minor de edad natagpuang walang buhay sa loob ng kanilang tahanan sa lungsod ng Talisay. Pagbubukas ng klase sa Hulyo para sa sunod na school year, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Intramural meet sa Kamso Talisay, tagumpay sa ipinamalas na talento at kakayahan ng mga mag-aaral sa sports competition. Pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo, itinanghal ng Miss Universe Philippines 2024. Live mula sa Kamso News Center, ito ang Patrol ng Masa. Walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Naglilingkod para sa masa lamang. Nagbibigay sa inyo ng pinakamainit at pinakabagong balita sa loob at labas ng bansa. Magandang araw, Pilipinas. Mayang adlaw, Talisay. Ako si Andrea Pamplona. At ako naman si Mayan Binson. Ang tagapagbalita ninyo ngayong araw. 3 tao kabilang isang minor de edad ang natagpuan walang buhay sa loob ng kanilang tahanan sa Rosendo Lacson Street, Talisay City. Narito si Mary Rose Dagon para sa balitang lokal. Nadiskubre ang katawan ng mga biktima dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa kanilang bahay. Nang buksan, tumambad sa mga kapitbahay ang bangkay ng 3. Agad na ipinagbigay alam sa mga kaanak at otoridad ang pangyayari. Natagpuan ng mga biktima, isang lalaki at 2 babae na nakahiga sa kama ayon sa pulisya. Tila naransak din ang bahay, dagdag ng mga investigador. Subalit, hindi pa nila ito may konsidera na kasong robbery gone wrong, na pag-alaman na huling nakitang buhay ang 3 noong Miyerkules, Mayo 15. Rose Dagon nagbabalita para sa Patrol ng Masa. Pagbubukas ng klase sa Hulyo para sa susunod na school year, inaprubahan na ni PBBM. Narito si Charlene Castillon para sa Balitang Nasyonal. Ipagpulong si Pangulo Marcos kay Vice President Sara Duterte sa Malacanang para pag-usapan ang mga hakbang upang may balik ang school year mula Hunyo hanggang Marso, dahil nang nakasanay ng karamihan bago mangyari ang pandemya. Ang unang opsyon na ipisinta sa Pangulo ay pagkaroon ng itinatayang 180 school days at 15 in-person Saturday classes. Ang ikalawa naman ay pagkaroon ng tinatayang 165 school days ngunit walang Saturday classes. Ngunit para kay Pangulo Marcos, hindi nakaikli ng 165-day school calendar dahil posibleng makompromiso nito ang pag-aaral ng mga estudyante. Ayaw rin naman niyang papasukin na sila ng Sabado dahil anya malalagay sa alanganin ang kanilang kapakanan. Mas magastos din ito para sa mga magulang. Dahil dito, inumungkahi na Pangulo na sa halip na pilitang pagkatapos ng March 31, 2025 ang klase, dapat i-adjust na lang ng Department of Education or DepEd ang school year April 15 upang makumpleto ang tinatayang 180 days na hindi na kailangan pumasa ng Sabado. Sa ganitong paraan, pabalik na sa Hunyo ang pasukan at pagkatapos sa Marso, pagsapit ng school year 2025-2026. Susunod, intramurals meet sa Kamso Talisay, tagumpay sa pinamalas na talento at kakayahan ng mga mag-aaral sa sports competition. Pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo, itinanghal na Miss Universe Philippines 2024 sa pagbabalik ng Patrol ng Masa. Ang pagsusugal ay maraming masamang epekto sa individual, pamilya at lipunan. Narito ang ilang mga negatibong epekto ng pagsusugal sa mental at pisikal na kalusugan. Ang patuloy na pagkatalo sa sugal ay nakakapagdulot ng stress at depresyon. Maaaring humantong ang pagsusugal sa pag-abuso ng alkohol bilang paraan ng pagtakas sa problema. Ang pagkabalisa at pag-iisip tungkol sa sugal ay maaaring magdulot ng insomnia o problema sa pagtulog. Intramurals meet sa Kamso Talisay, tagumpay sa ipinamalas na talento at kakayahan na mag-aral sa sports competition. Live ngayon si Ivy Seho para sa Balitang Sports. Ivy? Narito po tayo ngayon sa Kamso Talisay at isa sa mga pinakahintay na kaganapan sa paralan ay Intramurals Meet, kung saan ang pinakapakita ng bawat mag-aaral ang kanilang talento at kakayahan sa iba't ibang sports competition. Alam naman natin ang bawat kupunan ay nahirapan maganda para sa kaganapang ito. At ngayon, nakapanayam namin ang isa sa mga kalahok sa palaro. Magandang hapon po. Ako po si William Artizel, 19 years old, from BSED English 2A, at natitihak po ako sa palaro ng basketball rules. Una po ako ay hindi ko desidido na tumahok sa ganitong palaro, na especially yung hindi po ako masyadong marunong po sa basket. Pero naitiga po ako na pagsali kasi po ng
gusto ko pong makaroon ng maraming experience and to have camaraderie with other courses, especially under sa Unit 1, and to gain some knowledge and info about the said sports po. Sa akin po, ginawa ko po ay nagsumika po ako at ng training, especially hindi po masyado libre ang pagpasok sa school kahit online classes. So, ginawa ko po ay nag-training po ako sa bahay, and then kasama po yung aking mga team nagkaroon po kami ng isang training here in Talisay lang po, and then doon ko nalaman na hindi po pala scary nga mag-interest sa amo nga sports, kay ang mga upod mo hindi man siya mga approachable man sila bala ka-friendly iskan hindi ka mga may kabalo himakas na sila nga matudloan ka para mabuhi na lang imo kadlo, especially kung ara na gid sa lay na gid. Salamat, Luya. Ako nga pala si Idaisel, magbabalita. Lokal na si Chelsea Manalo itinanghal ng Miss Universe Philippines 2024. Narito si Clensa Martin para sa Showbiz Ganap. Ang pambato ng Bulacan, si Chelsea Manalo, ay gumawa ng kasaysayan bilang Miss Universe Philippines 2024. Siya ang unang Black Filipina na nakatanggap ng ganitong uri ng prestigyoso. Matapos ang kanyang tagumpay sa Grand Coronation Night, nagpahayag si Chelsea Manalo at ang kanyang ina ng labis na kasiyahan. Sa Miss Universe pageant sa Mexico, kakatawan ni Manalo ang Pilipinas. Ang makabuluhang tagumpay na ito ay nagbigay daan kay Chelsea Manalo na makakuha ng higit na atensyon para sa kanyang pagpakatatag, kagandahan at pagiging matagumpay sa kanyang landas patungo sa tagumpay. Sa Martin, para sa balitang N at Trending, balik sa inyo Mayan at Andrea. At iyan ang mga balitang nakalap sa loob at labas ng bansa sa mga oras na ito. At kami ang inyong tagapaglingkod, Mayan Binson, Andrea Pamplona. Bawat pangyayari aming tututuan, magsisilbing mata at boses ng masa. Palaging inasahan at walang kinikilingan. Ito ang pinagkakatiwalaang Patrol ng Masa.